Agree po ako dito sa pahayag na ito ni Franz Castro. Una pa lang talaga, iba na ang kutob natin kung bakit sumulpot itong SMNI na ito. Itong istasyon ng Most Wanted, FBI's Most Wanted na si Kibuloy. Alam na natin, una pa lang ang rason. Alam na rin natin, nakikinikinita natin kung ano yung takbo na itong, hindi naman talaga matatawag na istasyon eh. Hindi ito matatawag na media or network. Dahil, alam niyo naman, 'di ba? Yung mga naandyan, yung mga programa, ay kung hindi mang atake ng mga hindi pabor kay Duterte at kay Kibuloy, ay wagas. At syempre, talamak din po ang red tagging, gumagawa ng issue para magkaroon sila ng balita. Ibig sabihin, mga fake news yan. Maraming kasinungalingan ang naandyan para ilikaw ang taong bayan, utuin ang mga kababayan natin. Kaya sinong mga kawawa dito? Yung mga naniniwala sa SMNI. Sabi ni Franz Castro, ito po ang kanyang statement tungkol sa SMNI. Tingnan natin. So ito yon, ito yung pahayag na ito ni Castro. SMNI, nagpapanggap lang na media. Yan. Ako'y naniniwala, hindi naman talaga karamihan or wala namang, or mas lamang ang mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. Sa tingin ko yung iba kasi nadadala lang talaga yan eh, sa mga nakikita nila sa social media. Pero yun nga, ang pinakapunto dito, kung unti-unting madi-platform ang SMNI at ang iba pang platform nga ni Kibuloy, siguradong babalik tayo sa normal. Totoo yun. Marami talagang nagugoyo at napapaniwala etong kuno ay media na ito. Nagpapanggap, totoo. These information peddlers, yan, like SMNI, which are red taggers and chimismongers, masquerade as newscasters, journalists, and commentators, pahayag ni ACT Teachers Party List Representative. Yun, nagkukunwari ng mga magagaling, nagmamarunong na commentators at mga newscasters ko, no? Talaga lang, buti hindi sila pinangingilabutan, yung pinasok nila yung isang trabaho na alam naman nila kung ano yung punteriya, kung ano yung direksyon ng kuno nga ay istasyon or network na ito ng SMNI. Grabe Okay, great pretender ang tawag na itong si Castro. Alright? Sinabi ni Teachers Party List Representative Franz Castro na hindi dapat palagpasin ng Kamara ang ginawang red tagging at terrorist labeling ng ilang media entities tulad ng SMNI na naglalagay sa peligro ng buhay ng mga inosenteng tao. Napakaliwanag po niyan. Totoo yon, yung red tagging na yon. Pag narinig niyo po yung salitang red tagging, SMNI ang maiisip agad natin, Badoy, yung mga ganyang klaseng institution or individual, 'di ba? Ang maiisip natin pag narinig natin yung salitang red tagging. Alright, ilang tao na ang nakaranas ng red tagging bago sila pinatay? Illegal na inaresto, naging biktima ng pagdukot at inilagay sa incommunicado detention. Giit ni Castro sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises. Kaya talagang dito pa lang napakabigat po ng ebidensya. At sigurado tayo na hindi talaga tatagal ang katulad na itong mga kuno ay network na ito. Nais ni Castro at iba pang miyembro ng Makabayan Bloc na panagutin ang SMNI na pag-aari ni Kibuloy matapos bansagan ng mga program host nito na si Badoy nga. Kilala natin yung si Badoy bilang talagang matinding mga red tag. At Jeffrey Celis, yung ka-Eric na tinatawag nila, ang ilang kongresista bilang mga taga-suporta ng grupong komunista. Ang pagkakaalam ko dito kay ka-Eric ay dati etong rebelde. Okay, nagbalik loob, yun ba tawag doon, sa gobyerno. At yun nga, siya daw ngayon ang pinakasimbolo ng paglaban, okay, sa mga makakaliwang grupo. Talaga lang. Tapos gusto nyo o iniisip nyo ang mga makakaliwa ay yung mga taong nangangalampag, may boses at nagsasalita laban sa mga programa, laban sa mga sistema na hindi maganda dito sa ating bansa, dito sa gobyernong ito. Yan ang tingin nyo terorista agad, kalaban agad ng gobyerno, NPA agad ang inyong ibabansag. Ang kakapal ng mukha.